Sa mundong puno ng pag-aagawan at ingay, kakaunti lamang ang tunay na nakakaunawa sa lihim ng yaman. Marami ang tumatakbo ng mabilis, pero iilan lang ang alam kung saan talaga sila patungo. Ang pagkakaroon ng kayamanan ay hindi nagsisimula sa bulsa kundi sa pag-iisip, sapagkat ang tunay na yaman ay bunga ng disiplina, pananaw, at kakayahang kontrolin ng sarili sa harap ng tukso at kaguluhan ng mundo. Ang mga mayayaman ay hindi lamang maswerte. Mayroon silang kaisipan na matatag sa gitna ng unos, tahimik sa gitna ng ingay, at determinado kahit sa gitna ng pagdududa. Habang ang karamihan ay naghahanap ng mabilisang resulta, sila ay nakatuon sa mahabang laban, sa mahinahong pag-unlad, at sa pananatiling matino sa gitna ng kaguluhan ng lipunan. Sabi ni Seneca, "He who is brave is free." Sapagkat ang yaman ay hindi lamang nasusukat sa ginto o salapi, kundi sa kalayaang hindi maging alipin ng takot, inggit at pag-aalala. Ang mayayaman ay hindi basta naghahangad ng pera, kundi ng kapayapaan ng loob at kalinawan ng layunin. Bago mo pagharian ang mundo, kailangang mapagtagumpayan mo muna ang sarili mo. Ang bawat desisyong ginagawa mo, bawat hakbang na pinipili mo, ay nagsisimula sa kung paano ka mag-isip. Ang kaisipan ng mayaman ay hindi basta-basta binubuo ng karunungan, kundi ng karanasan, kabiguan, at pagtitiyaga na paulit-ulit na hinubog ng panahon. Kaibigan at kapatid, uli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sapagkat sa paglalakbay na ito, hindi sapat ang kaalaman lang. Kailangan din ng lakas ng loob upang baguhin ang paraan ng pag-iisip, dahil dito nagsisimula ang tunay na yaman. Ngayon, kung tunay mong nais umangat hindi lang sa antas ng kabuhayan, kundi pati sa antas ng kaisipan, panahon na para alamin kung paano nag-iisip ang mga taong matagumpay. Ito ang mga prinsipyo at paniniwala na hindi mo madalas marinig, ngunit ito ang bumubuo sa pundasyon ng kanilang tagumpay. Sa bawat kaisipang iyong mauunawaan, unti-unti mong makikita na ang yaman ay hindi resulta ng pagkakataon, kundi bunga ng isang disenyadong paraan ng pamumuhay. Mindset number 1. Iniisip ng mayayaman ang pangmatagalan, hindi ang panandalian. Sa bawat desisyong ginagawa ng mayaman, laging may tanong na nakatanim sa kanilang isipan kung ano ang magiging bunga nito sa paglipas ng maraming taon. Habang ang karamihan ay kumikilos para sa agarang kasiyahan, ang mayayaman ay marunong magpigil, maghintay, at magtiwala sa dahan-dahang pag-unlad. Alam nila na ang yaman ay hindi bigla ang biyaya, kundi bunga ng matagal na disiplina at matibay na paninindigan. Ang taong may pangmatagalang pananaw ay hindi natitinag ng pansamantalang kabiguan. Kapag siya ay nadapa, hindi siya agad nagmamadaling bumangon para lamang makabawi. Sa halip, pinag-aaralan niya ang dahilan ng kanyang pagkakamali upang mas maging matatag sa susunod. Sa bawat pagsubok ay nakikita niya ang pagkakataong tumibay, hindi ang dahilan upang sumuko. Ayon kay Marcus Aurelius, ang mga bagay na nararapat ay dumarating sa tamang panahon at hindi sa oras na gusto mo. Sa paniniwalang ito, nakaugat ang kaisipan ng mayayaman. Hindi sila natitinag ng pagkaantala o ng inggit dahil nauunawaan nilang ang lahat ng dakilang bagay ay nabubuo sa tiyaga at hindi sa pagmamadali. Ang paghihintay para sa kanila ay hindi parusa kundi pagsasanay ng kaluluwa. Habang ang karamihan ay nakatingin sa mabilis na tagumpay, ang mayayaman ay tahimik na gumagawa ng matibay na pundasyon. Hindi sila nabubuhay upang ipakita sa mundo ang kanilang resulta, kundi upang buuin ang sistemang magpapatuloy kahit wala na sila. Ang bawat araw ay oportunidad upang magtanim, maghanda, at magpalalim ng ugat na magbibigay ng bunga sa tamang panahon. Ang mayayaman ay hindi nakatali sa ngayon sapagkat ang kanilang paningin ay abot sa bukas. Alam nila na ang tagumpay na tumatagal ay hindi nasusukat sa dami ng kinikita, kundi sa tibay ng pundasyon na hindi basta guguho. Sapagkat ang tunay na yaman ay nakikita lamang ng mga marunong maghintay at ng mga handang magtiis para sa pangmatagalang kapayapaan at kalayaan. Mindset number 2. Nakatuon ang mayayaman sa pagpapalago, hindi sa pagpapakita. Ang mga mayayaman ay hindi nabubuhay upang patunayan ang kanilang halaga sa iba. Sa halip nakatuon sila sa tahimik na pagpapalago ng sarili at ng kanilang mga pinagkakakitaan.
Habang ang karamihan ay ginugugol ang oras sa pagpapakita ng tagumpay, ang mayayaman ay abala sa pagbuo ng mga bagay na magtatagal. Alam nila na ang tunay na yaman ay hindi kailanman kailangang ipagsigawan. Ang taong tunay na may yaman ay marunong maging payapa sa katahimikan. Hindi niya kailangan ng papuri o pagkilala upang maramdaman ang halaga ng kanyang ginagawa. Ang bawat kilos ay may layunin at ang bawat desisyon ay may direksyon. Hindi sila umaasa sa tingin ng iba, sapagkat nauunawaan nilang ang opinyon ng mundo ay pabago-bago, ngunit ang disiplina at karunungan ay nananatiling matatag ayon kay Epictetus. Ang kalayaan ay nagsisimula sa pagkontrol sa sarili, kaya't ang mayayaman ay hindi alipin ng imahe. Alam nila na ang pagpapakitang may kaya ay madalas senyales ng kakulangan. Sa halip na bumili ng mga bagay upang ipakita ang tagumpay, inuuna nilang palaguin ang pinagkukunan nito. Ang kanilang kayamanan ay lumalago, hindi dahil sa pagnanais na magmukhang mayaman, kundi dahil sa kakayahang magpigil at magtuon sa tunay na halaga. Habang ang iba ay ginagastos ang kinikita para sa pansamantalang kasiyahan, ang mayayaman ay muling ipinupuhunan ang kanilang kita upang patuloy na lumago. Alam nila na bawat sentimong ginagamit ng may karunungan ay binhi ng mas malaking pagkakataon sa hinaharap. Ang kanilang kasiyahan ay hindi sa paggastos, kundi sa pag-unlad ng bunga ng kanilang pagsisikap. Ang kaisipan ng mayaman ay simple ngunit malalim. Hindi nila hinahabol ang pansamantalang papuri, kundi ang pangmatagalang resulta, at ang katahimikan nila ay hindi kahinaan kundi patunay ng tiwala sa sarili. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay hindi kailanman kailangang ipakita, dahil ito ay nakikita sa paraan ng pamumuhay, sa disiplina, at sa kapayapaang dala ng hindi kailangang patunayan ang sarili sa iba. Mindset number 3. Ginagawa ng mayayaman ang desisyon batay sa katwiran, hindi sa emosyon. Ang mga mayayaman ay hindi basta nadadala ng bugso ng damdamin. Alam nila na ang bawat desisyong ginagawa ay may kakabit na bunga. Kaya't hindi sila kumikilos dahil sa takot o kasabikan. Sa halip, pinipili nilang kumalma, pag-isipan ng malalim, at pairalin ang katwiran sa gitna ng kaguluhan. Sa ganitong paraan, nagiging malinaw ang direksyon ng kanilang mga hakbang at hindi sila napapahamak sa padalos-dalos na pagpili. Ang taong sumusunod sa emosyon ay madaling maubos. Kapag siya ay nagalit, nasisira ang ugnayan. Kapag siya ay natakot, nawawala ang oportunidad. Ngunit ang taong marunong magpigil ay may kapangyarihang panatilihin ang kapayapaan sa sarili at karunungan sa bawat sitwasyon. Para sa mayayaman, ang disiplina sa emosyon ay kasing halaga ng talino sa negosyo. Ayon kay Seneca, ang pinakamakapangyarihang tao ay ang may kontrol sa sarili. Ang mayayaman ay hindi nagpapadala sa alon ng opinyon o sa damdaming lumilipas. Alam nila na ang mundo ay puno ng kaguluhan at ang tanging paraan upang manatiling matatag ay ang pananatiling kalmado sa gitna ng unos. Sa katahimikan ng pag-iisip, lumalabas ang pinakamalinaw na desisyon. Habang ang iba ay madaling maapektuhan ng panlabas na gulo, ang mayayaman ay marunong magpigil. Hindi sila nagmamadali sumagot kapag pinupuna at hindi rin sila agad tumatalon sa isang oportunidad na hindi pinag-aralan. Ang kanilang lakas ay hindi sa sigaw, kundi sa kakayahang manatiling payapa. Kahit sa gitna ng kaguluhan, ang disiplina sa emosyon, ang sandigan ng matalinong pagkilos. Ang mayayaman ay hindi nakikibaka sa mundo gamit ang galit, takot o inggit, kundi gamit ang kalinawan at kapanatagan, sapagkat alam nila ang damdamin ay dumarating at lumilipas, ngunit ang katwiran ay nananatili, at ang taong kayang magpigil sa sarili ay kayang pamunuan hindi lang ang negosyo, kundi pati ang kanyang kapalaran. Mindset number 4. Tinitingnan ng mayayaman ang problema bilang pagkakataon, hindi hadlang. Ang mayayaman ay may kakaibang pananaw sa bawat hamon ng buhay. Sa halip na matakot o umatras, nakikita nila ang bawat problema bilang pinto tungo sa mas mataas na antas ng pag-unlad. Habang ang karamihan ay nagrereklamo sa bigat ng sitwasyon, ang mayayaman ay nagbubulay kung ano ang aral at pagkakataong nakatago rito. Sa kanila, ang krisis ay hindi katapusan, kundi simula ng mas matibay na bersyon ng sarili. Ang taong marunong humarap sa hirap ay nagiging bihasa sa buhay. Sa bawat pagkadapa, natututo siyang bumangon ng mas maingat. Sa bawat pagkakamali,
Natututo siyang magplano ng mas matalino. Hindi siya nagtatago sa likod ng dahilan. Bagkus ay ginagamit ang bawat pagkatalo bilang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa. Ganito mag-isip ang mga mayayaman, laging nakatingin sa posibilidad, hindi sa limitasyon. Ayon kay Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang nagpapabigat sa atin, kundi ang paraan ng pagtingin natin sa mga ito. Ang mga mayayaman ay bihasa sa pag-ayon sa realidad, hindi sa pagtakbo mula rito. Kapag may unos, hindi sila nag-aaksaya ng lakas sa pagrereklamo. Sa halip, ginagamit nila ito upang maghanap ng solusyon, upang patatagin ang sarili, at upang hanapin ang direksyong magdadala sa kanila sa susunod na tagumpay. Habang ang iba ay napaparalisa ng takot sa kabiguan, ang mayayaman ay natutong yakapin ito. Alam nila na walang tunay na pag-unlad kung walang panganib at walang matatag na tagumpay kung walang pinagdaanang pagsubok. Ang bawat problema ay pagkakataon upang palakasin ang disiplina, palalimin ang pag-unawa at patunayan ang tibay ng loob. Ang kaisipan ng mayaman ay hindi lumalayo sa hirap sapagkat alam nila na doon hinuhubog ang karunungan. Sa halip na tanungin kung bakit mahirap, tinatanong nila kung anong aral ang maaari nilang makuha. Sapagkat sa tuwing hinaharap mo ang problema ng may tapang, lumalawak ang iyong kakayahan at sa bawat pagkakataong iyon, unti-unting nagiging mas mayaman hindi lang ang iyong bulsa, kundi pati ang iyong kaluluwa. Mindset number 5, ang mayayaman ay nakatuon sa solusyon, hindi sa reklamo. Ang mga mayayaman ay hindi nag-aaksaya ng oras sa pagdaing o sa paghahanap ng sisisihin. Sa halip, inuubos nila ang kanilang enerhiya sa paghanap ng sagot. Habang ang karamihan ay nalulunod sa problema, ang mayayaman ay tumitindig upang makita ang kabuuan ng larawan. Para sa kanila, bawat hadlang ay parang palaisipan na may kasamang gantimpala. Sa oras na matagpuan ang tamang sagot, ang taong marunong mag-focus sa solusyon ay nagiging bihasa sa paghawak ng realidad. Hindi siya nabubulag ng galit o pagkadismaya dahil alam niyang ang negatibong emosyon ay kumakain ng oras at lakas. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang isip at disiplina upang humanap ng konkretong hakbang pasulong. Ang ganitong uri ng pag-iisip ang nagiging susi ng mga mayayaman upang manatiling epektibo kahit sa gitna ng kaguluhan. Ayon kay Marcus Aurelius, kung hindi mo kayang baguhin ang sitwasyon, baguhin mo ang iyong pananaw. Ang mga mayayaman ay bihasa sa ganitong pilosopiya. Kapag may problema, hindi sila nagrereklamo kung gaano ito kabigat. Sa halip, tinatanggap nila ito bilang hamon na kailangang harapin. Sapagkat ang reklamo ay hindi kailanman nagdadala ng solusyon, ngunit ang tamang pag-iisip ay nagbubukas ng daan patungo sa tagumpay. Habang ang iba ay nauubos sa pag-angal, ang mayayaman ay tahimik na kumikilos. Hindi nila pinapayagan na ang emosyon ang magdikta ng kilos. Sa halip, ginagamit nila ang bawat minuto upang makagawa ng hakbang na magdadala ng resulta. Ang kanilang disiplina ay hindi nakikita sa salita, kundi sa gawa. At sa katahimikan ng kanilang pagkilos, doon nabubuo ang tunay na lakas. Ang mayayaman ay nauunawaan na ang buhay ay hindi kailanman magiging perpekto. Ngunit sa halip na labanan ang di maiiwasang suliranin, pinipili nilang harapin ito ng may karunungan. Dahil sa bawat problemang nalutas, lumalawak ang kanilang karanasan, tumitibay ang loob at lumalalim ang kakayahang magpasiya. Sa ganitong paraan, ang bawat unos ay nagiging hagdan patungo sa mas mataas na antas ng pagkatao at tagumpay. Mindset number 6. Ang mayayaman ay nag-i-invest sa sarili, hindi lamang sa ari-arian. Ang mga mayayaman ay nauunawaan na ang pinakamahalagang yaman ay hindi nasusukat sa pera o lupa, kundi sa karunungan at kakayahan. Habang ang karamihan ay inuuna ang panlabas na kayamanan, ang mayayaman ay nagsasagawa ng disiplina sa sarili sa pamamagitan ng pag-aaral, paghasa ng kasanayan at pagpapalago ng isipan. Alam nila na ang kaalaman at talento ay pundasyon ng pangmatagalang tagumpay. Ang taong may pangmatagalang pananaw ay hindi natutulog sa kakulangan ng kaalaman. Patuloy siyang nagbubukas ng bagong kaalaman, lumalawak ang pangunawa at pinapatalas ang kakayahan. Hindi lamang siya nakasalalay sa kung anong mayroon siya ngayon, kundi sa kung ano ang maaari niyang gawin at maging sa hinaharap. Ang ganitong pag-i-invest sa sarili ang nagiging dahilan kung bakit ang mayayaman
ay laging handa sa bawat pagkakataon. Ayon kay Seneca, ang hindi napapalago ang sarili ay parang hindi natatanim ang binhi sa mabuting lupa. Ang mayayaman ay may malinaw na pananaw sa ganitong pilosopiya. Hindi sila natatakot gumugol ng oras o lakas sa pag-aaral, sa personal na pag-unlad o sa pagpapalawak ng pananaw, sapagkat nauunawaan nila na ang pamumuhunan sa sarili ay nagbubunga ng yaman na hindi kayang kunin ng panahon o iba pang tao. Habang ang iba ay nakatuon lamang sa panlabas na bagay, ang mayayaman ay tahimik na pinapalago ang kanyang kakayahan at karunungan. Alam nila na ang totoong kalayaan ay nagmumula sa kakayahang gumawa ng matalinong desisyon, at ang kakayahang iyon ay bunga ng walang tigil na paghasa sa sarili. Ang bawat libro, kurso o pagsasanay ay hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa at higit na kapangyarihan sa buhay. Ang kaisipan ng mayayaman ay malinaw at nakatuon. Nauunawaan nila na ang tunay na seguridad ay hindi lamang nakabase sa yaman sa labas, kundi sa kakayahan at kaalaman sa loob. Sapagkat sa bawat hakbang na ginagawa upang palaguin ang sarili, unti-unti silang nagiging handa sa anumang hamon at nagtatamo ng kayamanang hindi matitinag ng panahon. Mindset number 7. Ang mayayaman ay naghahanap ng pagkakataon sa bawat pagkabalisa, hindi nagtatagal sa pag-aalala. Ang mga mayayaman ay bihasa sa pagharap sa kawalan at pagbabago. Hindi nila pinapayagan ang takot o pangamba na maging hadlang sa kanilang pag-unlad. Sa halip, nakikita nila ang bawat pagsubok at kawalan bilang pagkakataon upang matuto, lumago at magtagumpay. Habang ang karamihan ay natatakot sa pagbabago, ang mayayaman ay nakikibagay at nakikinabang sa agos ng buhay. Ang taong marunong maghanap ng oportunidad sa gitna ng kaguluhan ay nagiging malikhain at maparaan. Hindi siya natitinag ng kawalan ng katiyakan o panganib, bagkus ay ginagamit ang sitwasyon upang makahanap ng bagong paraan. Para sa mayayaman, ang bawat problemang dumarating ay pintuan patungo sa mas malaking posibilidad at bawat pagbabago ay hakbang tungo sa mas matibay na pundasyon. Ayon kay Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang dapat ikabahala, kundi ang ating pagtingin sa mga ito. Ang mayayaman ay bihasa sa ganitong prinsipyo. Sa halip na mag-aksaya ng lakas sa pag-aalala, ginagamit nila ang enerhiya upang lumikha ng solusyon. Ang kanilang lakas ay hindi nakasalalay sa pagkontrol sa sitwasyon, kundi sa kakayahang kontrolin ang sarili at ang kanilang tugon dito. Habang ang iba ay naiipit sa pangamba at kawalan, ang mayayaman ay tahimik na kumikilos. Alam nila na ang bawat sandali ng pagkabahala ay nawawalang pagkakataon, kaya't ang kanilang atensyon ay palaging nakatuon sa kung ano ang maaari nilang gawin, hindi sa kung ano ang hindi nila kontrolado. Ang kanilang determinasyon ay nagmumula sa malinaw na pag-unawa sa limitasyon at sa posibilidad. Ang kaisipan ng mayayaman ay nakatuon sa pagkilos at pananaw na bukas sa posibilidad. Nauunawaan nila na ang bawat pagsubok ay may aral at pagkakataon, at ang totoong yaman ay lumalago sa kakayahang makita ang liwanag kahit sa gitna ng dilim. Sa ganitong paraan, ang bawat kawalan ay nagiging hagdan tungo sa mas mataas na antas ng tagumpay at karunungan. Mindset number 8. Pinapahalagahan ng mayayaman ang pananagutan, hindi pagsisi. Ang mga mayayaman ay hindi nagtatakip sa kanilang pagkukulang o humahantong sa ibang tao para sa kanilang kabiguan. Sa halip, tinatanggap nila ang buong responsibilidad sa bawat aksyon at desisyon na kanilang ginagawa. Alam nila na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa kakayahang kontrolin ang sariling buhay, at ang kontrol na ito ay nagsisimula sa pagtanggap sa sariling pananagutan. Ang taong marunong humawak ng pananagutan ay nagiging mas matatag sa bawat hamon. Kapag siya ay nagkamali, hindi siya nagtatago o nagrereklamo. Pagkus ginagamit niya ang pagkakamaling iyon upang mas mapabuti ang sarili at ang kanyang desisyon sa susunod. Sa ganitong paraan, ang bawat kabiguan ay nagiging pundasyon ng karunungan at lakas ng loob. Sabi ni Seneca, ang hindi nakakatanggap ng pananagutan ay hindi tunay na malaya. Ang mayayaman ay nauunawaan ang kahulugan ng malayang kaisipan. Hindi sila alipin ng iba o ng pangyayari, sapagkat tinatanggap nila ang kanilang papel sa lahat ng nangyayari sa kanilang buhay. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon sila ng kapangyarihang baguhin ang kanilang landas
at bumuo ng mas matibay na kinabukasan, habang ang iba ay naghahanap ng sisisihin o nagtatago sa kapaligiran. Ang mayayaman ay tahimik na kumikilos upang ayusin ang sitwasyon. Alam nila na ang kanilang tagumpay ay direktang bunga ng kanilang pagkilos at pananagutan. Ang bawat hakbang, plano at desisyon ay pinipilit nilang gawing halimbawa ng kanilang integridad at disiplina. Ang kaisipan ng mayayaman ay malinaw at matatag. Nauunawaan nila na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa pera, ari-arian o katanyagan, kundi sa kakayahang pamahalaan ang sarili at tanggapin ang resulta ng sariling gawa. Sapagkat sa bawat responsableng hakbang na kanilang ginagawa, lumalapit sila sa tunay na kalayaan, kapayapaan at pangmatagalang tagumpay. Sa huli, ang kayamanan na pinapangarap natin ay hindi lamang nasusukat sa salapi o material na bagay. Ito ay nasusukat sa tibay ng ating isipan, sa disiplina ng ating kilos, at sa lalim ng ating pag-unawa sa buhay. Ang bawat mindset na ating tinalakay ay paalaala na ang tagumpay ay hindi simpleng resulta ng swerte o pagkakataon. Ito ay bunga ng matibay na prinsipyo, matalinong pagpapasya at walang humpay na pagpupunyagi. Ang mayayamang kaisipan ay hindi natitinag ng unos, hindi nasusupil ng pagkabigo, at hindi nabubulag ng kasikatan o inggit. Pinipili nilang lumago sa gitna ng hamon, maging malinaw sa gitna ng kaguluhan, at manatiling matatag kahit walang makapansin. Sa bawat hakbang na may disiplina at pananagutan, lumalapit sila sa tunay na kalayaan, isang kalayaang hindi matitinag ng panahon o pangyayari. Sa katahimikan ng kanilang isipan, natutunan nilang ang tunay na yaman ay nasa kapangyarihang kontrolin ng sarili at sa kakayahang tumingin sa hinaharap ng may malinaw na layunin. Ang kanilang tagumpay ay hindi palamuti lamang ng buhay kundi simbolo ng karunungan, katatagan at kakayahang makita ang liwanag kahit sa gitna ng dilim. Ang bawat mindset na ito ay paanyaya rin sa atin upang suriin ang ating sariling landas. Ang kayamanan ay nagsisimula sa loob, sa disiplina ng isip, sa tapang ng puso, at sa kahandaan na harapin ang buhay ng may karunungan. Hindi ito madaling makamtan, ngunit bawat hakbang patungo rito ay hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa mundo. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa paglalakbay na ito, sama-sama nating palalimin ang ating kaisipan, palakasin ang ating disiplina at hubugin ang ating sarili upang maabot ang tunay na tagumpay at kapayapaan. Maraming salamat po, mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.